Nakapagtala ng zero crime rate ang Cebu Province sa unang linggo ng Oktubre sa kabila ng naranasang lindol doon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Nananatiling payapa ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya ng Cebu. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat merong mga pulis na apektado ng lindol sa lalawigan, hindi aniya ito naging sagabal para sa pagkakaroon ng maayos na peace and order sa Cebu. Partikular na tinutukoy ng PNP ang 8 focus crime gaya ng physical injury, carnapping of motorcycle, carnapping of motor vehicle, homicide, murder, theft at rape. Bunsod daw ito ng maayos na deployment at pagbabantay ng mga pulis kasama ang ibang law enforcement group. Bukod sa mga tauhan ng Police Regional Office 7, meron ding tauhan mula sa mga kalapit na rehiyon gaya ng Police Regional Office 8 at Police Regional Office Negros Island Region. Nagpadala din aniya sila ng mga tauhan mula sa PNP Maritime Group at PNP Health Service. Nagbigay din aniya sila ng subsistence allowance sa mga pulis na naka-duty sa ground. Sa ngayon, nakafocus pa rin ang mga pulis sa relief at rehabilitation sa lalawigan. Our response, our rescue and relief operation is continuing. Of course, kung ang patrolman ay 8 to 12 hours, yun sila ay may nagsasalitan din. Not 24 hours kasi wala naman makakaya ng 24 hours. What's so important is they are organizing themselves and truly they have organized at they are responding. Samantala, bumaba din ng mahigit 13% ang focus crime sa buong bansa. Katumbas ito ng pagbaba ng halos 1,500 na iba't ibang krimen. Ang datos ay mula July hanggang September 30, 2025 kung saan nakapagtala ang PNP ng halos 9,000 krimen. Mas mababa ito kung ikukumpara sa mahigit 10,000 focus crimes na naitala sa kaparehong buwan noong 2024. So yun naman ang importante. We deny the occurrence of crime and we solve pagka nagkaroon through identification and piling of cases. So ano bang gusto nyo? Tataas or bababa? Of course, bababa. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.